Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa residence ng Marquis of Genuan, ay ganito ang reaksyon ni Xing Tuo nang makita ang tambak ng mga bangkay. My Lord, report ng isang sundalo si Xin Lang ay kakarating lang sa Genuan City, subalit ang agad nung ginawa ay ang patayin ng buong pamilya ni Governor Liang at ipinadala rito ang mga bangkay. Ano sambit ni Xing Tuo sa kanyang isip sa kanyang pagkagulantang at nang makita ang pudpod na lower body ni Governor Liang, ay napatanong kung ito ba ay kinaladkad ni Xin Lang hanggang kamatayan. Ano ang Xin Lang daw ba na iyon ay talagang hibang, pinatay nun ang governor ng Jiangxi province na para bang wala lang. Umano'y kahit na si Zhang Chong o ang Crown Prince ay hindi mangangahas na gawin ang ganitong bagay ng hayagan, bukod pa dun ay pinatay din ng Xin Lang na iyon ang mahigit sa 1,000 hukbo ni Liang Yongnian, at ang mas malala pa ang ginamit nun sa pagpatay sa mga sundalong ito na maituturing na puwersa ng Yu State ay mga warriors ng Qiang. Bakit ginawa ng taong iyon ang bagay na ito? Dagdag ni Xing Tuo, iyon ay free name up niya, kaya hindi raw ba na ang dapat nung gawin ay ang tumungo sa capital mag-build ng koneksyon upang malinis ang kanyang pangalan, sa ganoong paraan lang nun mapuprotektahan ang kanyang napakalaking achievement. Subalit bakit ganito ang ginawa ng Xin Lang na iyon? Father, sabat ng anak ni Xing Tuo na si Xing Long, hindi raw ba't mas maganda nga ang bagay na ito para sa kanila, the more na maging reckless si Xin Lang the more na magiging mas pabor sa kanila ang sitwasyon. Tama yun, sambit ni Xing Tuo sa kanyang isip. Reckless na itinapon ni Xin Lang ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon, ang ganitong bagay ay hindi na matutubos. Inakala niyang yung ginawa niyang palabas sa suklan na muntik nang naging dahilan ng kamatayan ni Zhang Chong ay maghahatid sa kanya sa matinding trouble, subalit sa hindi inaasahan siya ay tinulungan ni Xin Lang na makaalis sa suliraning iyon. Kasabay ng ngisi ay idinagdag na ngayon ang credits sa paglipol sa suklan ay tiyak nang mapupunta sa kanya, ang credits ay makukuha niya ng mag-isa. Father, saad ni Xing Long, si Xin Lang ay mayroon lamang 2,000 mga sundalo habang sila ay mayroong 20,000, hindi raw ba't maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang mapatay ang Xin Lang na iyon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xing Tuo na talagang ito ay isang pagkakataon, ang kanilang army ay 10 ulit na mas marami sa army ni Xin Lang pagdating sa bilang, talagang maaari nilang ma-seize ang Genuan City. Bukod pa doon, ang ginawang ito ni Xin Lang ay maituturing na pagre-rebelde, kaya magkakaroon ng justified na rason kapag umatake sila ngayon. Gayunpaman, ang ipadala ng brat na iyon ang mga bangkay na ito rito, napakalinaw na siya ay sinusubukan nung e-provoke, sinusubukan siyang i-lure na maunang umatake. Ano, hindi raw ba kaya na mayroon pa iyong natitirang tricks, maaari ring patungo na rito ang army ng Reyna ng Qiang. Inilahad sa kanyang anak na maging ang third prince man o ang crown prince ang mga iyon ay sabik ng i-dispatch si Xin Lang. Bukod pa dun, so ng buong korte ay magdedemand na para sa execution ng Xin Lang na iyon, kaya sa ngayon wala na silang kailangan pang gawin, ang gagawin lang nila ay ang panoorin ang brat na iyong ihatid ang kanyang sarili sa kanyang sariling kamatayan. Yes, Father, tugon ni Xing Long, at mula dun, ay lumipat ang eksena sa itaas ng fortress. Habang pinagmamasdan ang syudad ng Genuan ay inilahad ni Xing Tuo sa kanyang isip na siya ay mananatili lang sa loob ng fortress na ito, hindi lalabas, kaya ano naman daw ba ang magagawa ng Xin Lang na iyon sa kanya? Sunandagdag niya, pasalamat sa fortress nito, magmula ngayon ito ay mapapasa kanya na, ang fortress na ito ay magiging pag-aari niya, kalakip na ang malawak na lupain na nasa ilalim nito. Gayunpaman, sa sumunod na umaga ay nabitawan ni Xing Tuo ang hawak niyang baso sa kanyang pagkagulantang nang marinig ang isang balita, na si Xin Lang ay kasalukuyang naglilid ng 2,000 cavalry upang umatake sa fortress. Sa kanyang isip ay napatanong kung sino ang nahihibang, siya ba o si Xin Lang, subalit ang fortress na ito ay mayroong 20,000 sundalo sa loob, nakatayo sa isang matayog na bundok, isang impregnable na foothold, napakadaling i-defend at napakahirap na atakehin, kaya bakit ang lakas ng loob ng brat na iyon? Fine, since gusto nang mamatay ng Xin Lang na iyon, pagbibigyan niya ang kahilingan nun. Samantala sa capital naman, si Xin Lang ay naging target na ng marami. Una ay isang shock ang nabalita ang nakarating sa Crown Prince,
si Shin Lang ay nagawang malipol ang suklan, nagtamo ng walang kapantay na kahanga-hangang gawa. Gayunpaman ang balitang ito ay ikinubli ng Crown Prince sa halip na ipaalam sa mga tao ng kapital, ito ay ipinadala niya sa Northern Defense Line kung saan naruroon ang hari. Maging ang report ni Xing Tuo ay ikinubli niya rin, gayunpaman si Xing Tuo at Governor Liang ay nakapag-dispatch na ng mga grupo upang ipaalam sa mga tao ang kanilang nagawang achievements kuno sa Western Province ng Yu State. Sa loob ng isang tea house ay nagtanong ang isang scholar kung narinig na ba ng mga ito. Si Earl Xing Tuo at Governor Liang ay sumugod sa residence ng Marquis of Genyuan, at nagawang mapigilan ang rebelyon ng suklan. Umano'y ang hukbo ni Earl Xing Tuo at Sunan ay nagkaroon ng matinding labanan umabot ng ilang araw at gabi, mahigit sa 10,000 ang namatay. Sumagot ang isa na narinig niya na ang patungkol doon at bukod doon. Ayon sa balita ang pinagsamang puwersa ng suklan ay nasa mga 70 hanggang sa 80,000 habang ang puwersa ni Earl Xing Tuo ay nasa 20,000 lang napaka-outnumbered, subalit nagawa pa ring makamit ni Earl Xing Tuo ang tagumpay iyon daw ay kahanga-hanga. Hahahatawa ng isa si Earl Xing Tuo ay talagang napaka-deserving na tawaging military god ng kanilang bansa. Gamit ang impluwensya ng ilang partikular na mga individual ang buong capital ay nag-erupt sa celebration, hindi mabilang na mga mamamayan sa lansangan ang nagdiwang sa sinasabing great victory na ito. Inilahad ng shop owner na since nagawang maawat ni Earl Xing Tuo ang rebelyon ni Sunan, siya raw ay magbibigay ng libreng inumin sa loob ng kalahating araw. Ang mga mag-aaral mula sa Grand Academy at Imperial College ay nagtipon sa harap ng palasyo, upang magbigay ng petisyon na bigyan ng recognition si Xing Tuo. Nagsasabing si Earl Xing Tuo ay ang siyang haligi ng kanilang nasyon na gawa nung ma-turn ang tide at mailigtas ang kanilang bansa, iyon ay ang backbone ng kanilang nasyon. Sa madaling salita si Shin Lang at Zhang Chong na siyang tunay na nakagawa ng napakalaking kontribusyon ay na-overlook, sa loob ng palasyo ay maririnig ang boses ng mga mag-aaral na walang tigil sa pagdemand na bigyan ng recognition si Xing Tuo. Sa kanyang isip ay napasabi ang Crown Prince na mas maiging ibigay kay Xing Tuo ang credits kaysa sa Shin Lang na iyon. Kasunod nun ay dalawa pang shockang na balita ang dumating sa kapital, isang balitang nagsasabing nilid ni Shin Lang ang hukbo ng Qiang patungo sa teritoryo ng Yu State nanloob nanunog at pumatay ng mahigit sa 10,000 sibilyan sa Baye County, ang mga ulo ay gumulong at 9 sa bawat 10 mga kabahayan ay walang kahit na anong itinira sa ginawang pagransak. Ang pangalawang balita ay patungkol sa ginawang walang-awang pagpatay ni Shin Lang sa governor ng Jiangxi Province na si Liang Yongnian, at ang paglid ni Shin Lang sa hukbo ng Qiang upang islaughter ang government forces ng Jiangxi. Ang insidenteng ito ay yumanig sa kalangitan, ito ay hindi na kaya pang ma-handle ng authority ng Crown Prince kaya siya ay nagmadali sa pag-forward sa hindi mabilang na mga impeachment memorials para kay Shin Lang patungo sa Hilaga kung saan naruroon ang hari, upang siyang magbigay ng final decision. Samantala sa Hilaga naman o sa Northern Defense Line, ay sunod-sunod na mga reports ang natanggap ni King Ning Yuan Xian. Ang unang report na natanggap niya ay patungkol sa ginawang pagtakas ni Sunan Den yung naganap kunong matinding laban sa pagitan ng hukbo ni Xing Tuo at suklan na tumagal ng ilang araw at gabi na gawang makapture ni Xing Tuo ang residence ng Marquis of Genyuan, and then yung patungkol sa ginawang paglid ni Shin Lang sa hukbo ng Qiang upang magmassacre ng mga sibilyan, at ang ginawang pagpatay ni Shin Lang kay Governor Liang at sa government troops ng Jiangxi Province. Ang bagay na ito'y ikinainis ni King Ning Yuan Xian dahil siya sana ay makikipag-negotiate na sa hari ng Wu, subalit bigla na lang sumabog ang napakaraming mga bagay. Since ang pangunahing puwersa ng suklan ay nalipol na ang puwersa ng Chu ay binabalak na sanang ibaba ang kanilang bandila at itigil ang hostility, gayunpaman ang lahat ng iyon ay naudlot dahil nga sa nangyayaring gulo ngayon sa Jiangxi Province. Bilang resulta ang Chu Army ay muling nanggulo, nag-engage sa ilang small-scale battle sa army ng Zhong Clan. Your Majesty, sigaw ng mga sensor sa labas ng gusaling kinaroroonan ni King Ning Yuan Xian. Your Majesty, impeach nito si Shin Lang, ang ginawa nun ay matinding pagtataksil sa bansa. Your Majesty, sigaw pa ng mga ito si Shin Lang ay nakagawa ng 13 malalaking krimen, inilahad ng mga sensor ang mga ginawang krimen ni Shin Lang at nagpatuloy sa pagprotesta.
Ilang sandali pa ay napuno na si King Ning Yuan Xian, inutusan si Eunuch Li na patayin yung mga nasa labas para sa kanya paghahambalusan hanggang kamatayan, kapag ka ang mga iyon ay hindi namatay ito ang babalikan niya. Maging ito man ay ang Woo State, walang sino man ang maaaring maparusahan dahil lang sa kanilang mga binibitawang kataga, kumbaga ang dalawang bansang ito ay mayroong freedom of speech. Sa kabilang banda, kapag ka ikaw ay isang censor at ikaw ay napalo o nabugbog dahil sa pamumuna, congratulations, ikaw ay magiging tanyag at magiging idolo sa mundo ng politika. Sa madaling salita, ang lahat ng mga censors na narito ay wala naman talagang pake sa dami ng mga inosenteng taong namatay sa Baye County, ang tanging hangad lang nila ay katanyagan. Shin lang ang full na iyon sambit ng isang censor sa kanyang isip hayagan nung pinatay ang governor ng Jiangxi at inatake ang Imperial Army. Hindi raw ba't iyon ay isang death wish, inilatag na nun ang kanyang ulo sa kanila, kaya bakit naman daw ba hindi pa nila iyon papatayin? Gayunpaman, bigla na lang lumitaw ang ilang mga sundalo ng hari, sumigaw ang isa na arestuhin ang mga ito at bugbugin, isang bagay na agad namang isinagawa. Your Majesty, sigaw ng isang censor, sila raw ay nagsusumamo on behalf sa mga tao, kaya hindi nito maaaring paboran ang mga taksil na ministro. Sumigaw ang isa, hinimok ang kanyang mga kasamahan, sila raw ay nag-aral sa loob ng 10 taon at ang araw na ito, ay ang araw upang i-uphold nila ang righteousness kahit na ang kapalit pa ay ang kanilang sariling buhay. Para sa kapayapaan ng mundo at hustisya para sa mga tao, dagdag pa ng isa, subalit biglang napahiyaw sa sakit. Tinanong ang isang sundalo kung bakit napaka-harsh nito sa pagpalo. Umano'y ang kanyang baywang, ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay hindi niya na maramdaman, sa kasamaang palad ang mga pagpalo'y mas lalo lang tinindihan dahilan upang ang mga censors ay magmakaawa na sa hari, sila raw ay nagkamali. Your Majesty, have mercy, hiyaw pa ng mga ito, sila raw ay nagkamali, pakiusap, ito ay maggawad ng awa. Subalit binigyan lang ng utos ni Eunuch Li ang mga sundalong magpatuloy at makalipas ang ilan pang mga sandali, natahimik na ang mga hangal. Ang mga ito'y kinaladkad ng mga sundalo palayo at mula doon, si Eunuch Li ay bumalik sa loob upang magbigay ng ulat na ang mga maingay sa labas ay namatay na sa bagbog. Hamsambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, mas maganda na ang pakiramdam niya ngayon, sabay dagdag na ang Shin lang na iyon ay dapat ding mapalo. Ang taong iyon ay lubhang napakayabang, nagtanong kung anong kataga ang maaaring gamitin upang ilarawan ang isang fool, sumagot si Eunuch Li na ang katagang iyon ay idiot. Tama, iyon ang saktong kataga, saad ni King Ning Yuan Xian, sabay dagdag na ang Shin lang na iyon ay lubhang napakataas ang tingin sa sarili, maaaring si Liang Yongnian ay isang fool na deserve na mamatay, subalit bakit hindi no nagawang matolerate ng kahit na kaunti, bakit iyon ay pinatay ng tampalasan na iyon sa harap pa mismo ng publiko? Bukod pa doon ay hindi lang sa pinatay nun ang libo-libong mga walang silbing sundalo ni Liang Yongnian nung iyon ay free name up ng iba, iyon ay hindi man lang nagbother na depensahan ang kanyang sarili, ang mga iyon ay pinatay lang nun ng ganoon kadali at umasta na para bang nagsasabing pinatay niya ang mga iyon. Ano naman, ang taong iyon ay talagang lubhang napakayabang. Sumagot si Eunuch Li na ngunit ang ginawang iyon ni Shin lang ay nakaresolbo rin sa problema ng Majesty, ngayon ay hindi na nila aalalahanan pa kung papaano i-dispatch sa ang Liang Yongnian na iyon. Hay, tugon ni King Ning Yuan Xian, talaga raw bang kailangan niyang mag-alala sa taong iyon? Ang Liang Yongnian na iyon ay isang hamak lamang na mababang kapram, iyon ay kayang-kaya niyang patayin ng nakapikit ang mga mata. Well, kahit na ano pa man, ayos na rin yung nangyari. Originally binabalak niyang bigyan ng reward ang tampalasan na iyon, ngunit ngayon mukhang hindi na kailangan, sabay dagdag na kapag ka iyon ay nakabalik, kailangang iyon ay mabigyan ng hagupit, dahil sa pagpatay sa isang regional governor ng walang decree. Inutusan si Eunuch Li na mag-issue ng decree sa kanyang behalf, sabihing yung ginawang pag-execute ni Shin lang kay Liang Yongnian ay isinagawa sa ilalim ng kanyang orders. Subalit dagdag ni King Ning Yuan Xian, subalit malamang hindi maa-appreciate ng tampalasang iyon ang bagay na ito, since iyon ay tumungo lamang sa Jiangxi province upang maghiganti, upang lipulin ang Suklan, hindi upang magkaroon ng great military accomplishments.
Your Majesty, sabat ni Eunuch Lee, subalit mayroon pa rin dong mga rumor na kumakalat ngayon, umano'y sinasabing noon ay mino-monopolize ni Sunan ang foreign relations sa Qiyang upang sa huli ay magrebelde, subalit ngayon si Xin Lang, ay hindi lang sa mino-monopolize ang diplomasya sa Qiyang kundi maging ang buong army ng Qiyang ay sumusunod sa kanyang commands, kaya maaaring ang ambisyon ng Xin Lang na iyon ay higit na mas matindi kaysa sa kay Sunan. Napatawa si King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig, inilahad na mabuti nga na mayroong ambisyon ang bastard na iyon. Idinagdag na ang ambisyon ng iba ay nagpapaalala sa kanya, subalit ang tampalasan na iyon ay hindi, siya nga ay frustrated pa na iyon ay hindi nagli-live up sa kanyang potensyal. Binigyan ng utos si Eunuch Lee na mag-issue ng decree patungkol sa agad na pagpapabalik sa taong iyon, at wag munang i-provoke si Xing Tuo since ang Xing Tuo na iyon ay hindi naman katulad ni Liang Yongnian, isa pa iyon ay mayroong hawak na 20,000 mga sundalo sa residence ng Marquis of Genyuan, kaya iyon ay hindi madaling i-deal, kailangan niya munang mag-isip ng maayos na strategy. Ang pinaka-urgent na bagay ngayon ay ang estabilize muna ang Jiangxi Province. Siguruhing abandonahin ng Chu State ang anumang ilusyon, sabay dagdag na sabihin nito sa reckless fool na Xin Lang na iyon na magmadaling bumalik bago iyon magdusa mula sa tunay na loss. Oo, tugon ni Eunuch Lee nang bigla na lang pumasok ang isang opisyal ng Blackwater Organization, inilahad sa hari na si Princess Ning Jia ay nagpadala ng secret report. Agad na kinuha ni King Ning Yuan Xian ang dalawang sulat, napatanong sa kanyang isip kung ano na naman ito. Ilang sandali pa ay ganito ang kanyang naging reaksyon, nang mabasa ang sulat. Sa unang sulat ay inilahad ni Princess Ning Jia na sa pangalawang araw pagkatapos na matalo ang pangunahing puwersa ng Suklan, ay nilid ni Sunan ang kanyang buong pamilya upang tumakas patungo sa western regions. Ang mga iyon hinabol ni Xin Lang kasama ang hukbo ng Qiyang sa loob ng 25 oras, subalit sila ay nabigo. Gayunpaman si Xin Lang ay in-exploit ang greed ni Sunan ginamit ang ginto ng Qiyang Royal Palace bilang pain, at si Sunan ay kumagat sa pain. Ang buong Suklan ay nagawang ma-slaughter ni Xin Lang, at ang mga ulo ay nagawa ng ma-deliver. Ano, hindi makapaniwalang sambit ni King Ning Yuan Xian, ang buong Suklan ay tuluyan ng nalipol, talagang nagawang madale ni Xin Lang si Sunan, umano'y ang akala niya e tuluyan ng nakatakas si Sunan at siya pa nga ay nanghinayang ng husto. Idinagdag sa kanyang isip na kailanman ay hindi niya ini-expect na talagang magagawang ma-wipe out ni Xin Lang ang buong Suklan, anong klaseng showdown ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Ang little rascal na Xin Lang na iyon ay talagang formidable, ang skill na mayroon iyon ay tila walang anumang hangganan, tiningnan niya ang pangalawang sulat. Dito ay inilahad ni Princess Ning Jia na si Xin Lang ay nililid ang 2,000 hukbo ng Qiyang patungo sa residence ng Marquis of Genyuan, binabalak atakehin ang puwersa ni Xing Tuo. Ano, sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, napatanong kung nahihibang na ba ang batang iyon. Ang residence ng Marquis of Genyuan ay isang impregnable fortress, si Xing Tuo ay mayroong 20,000 mga sundalo, kaya papaano nun madidil ang mga iyon. Ang sundalo lang na mayroon ang Xin Lang na iyon ay 2,000 kahit na nga iyon ay magdala pa ng 50,000 o kahit na 80,000, napaka-imposible nung mapasok ang fortress na iyon. Ang Xin Lang na iyon ay tiyak na mapapatay ni Xing Tuo sa pagkakataong ito. Agad siyang nagbigay ng utos kay Eunuch Lee na mag-issue ng decree kay Xing Tuo sa pinakamabilis na paraan, gawaran ng titulong Baron of Genyuan, at sabihin sa reckless fool na Xin Lang na iyon na tumungo rito ngayon din, hindi na nun kailangang mag-risk pa sa ganoon katinding sitwasyon. Ano, pagtataka naman ni Eunuch Lee sa kanyang isip, bigyan ng titulong Baron si Xing Tuo, ano ini-imply daw ba ng Majesty na ang teritoryo ng Suklan ay mapupunta na ngayon sa mga kamay ni Xing Tuo? Well, ito raw ay isang paraan upang ma-persuade si Xing Tuo na tumigil sa pag-atake, at ang bait na ito ay hinding-hindi matatanggihan ni Xing Tuo. Sa napakabilis na paraan, si King Ning Yuan Xian ay personal na nag-draft ng 2 decree. Ang una ay ang paggawad ng titulong Baron kay Xing Tuo, at ang pangalawa ay ang pagpapabalik kay Xin Lang sa lalong madaling panahon. Inilahad kay Eunuch Lee na ibigay ang 2 decree na ito sa Darkwater Organization, ngayon din ipahatid sa residence ng Marquis of Genyuan sa pinakamabilis na paraan. Sabihin nito sa mga iyon na kapag sila ay na-late ng kahit na 1 oras lang ay sila ang pagbubuntunan niya.
Yes, Your Majesty, tugon ni Eunuch Lee kasabay ng pagtalikod at hakbang ay idinagdag ng hari na kapagka nakabalik na ang troublemaker na Xinlang na iyon ay ikulong nito nang hindi na makapagdulot pa ng gulo, ni saan daw ba kasi nakuha ng brat na iyon ang talent sa pagdudulot ng gulo. Kini-claim no na siya ay isang hamak lamang na anak ng isang magsasaka, sino naman daw ba ang maniniwala don? Sa kanyang isip ay napasabi si Eunuch Lee na talagang pinapahalagahan ng Majesty si Xinlang given ang temperament na mayroon ito. Papaano naman daw ba mangyayaring ito ay magbaback down kay Xingtuo? Mas pipiliin pa nitong pagpunit-punatin ang taong iyon, gayunpaman para sa kapakanan ni Xinlang. Pinigilan nito ang kanyang sarili, binigyan ng titulo si Xingtuo upang ma-keep in check at mapigil ang makapagdulot ng fatal blow kay Xinlang. Ang concern na ito ay ibang-iba kumpara sa previous decree patungkol kay Zhang Chong. Sa fortress ng Marquis of Genyuan ay sinabi ni Xingtuo na ang ruler ay ruthless at napakalupit, kaya ang pagpatay kay Xinlang ay maituturing lamang na ordinaryong araw. Si Xinlang ay nilid ang hukbo ng Qiang sa kanilang teritoryo upang magmassacre ng mga sibilyan at lantarang pinatay si Liang Yongnian na governor ng Jiangxi province. Ang mga bagay na ito ay indisputable facts. Siya na si Xingtuo ay ang siyang greatest contributor sa pag-suppress sa rebelyon ng Su clan, kaya ano ba ang dapat niyang gawin sa taksil na Xinlang? Syempre iyon ay agad niyang i-execute. Sa ngayon ang tunay lang na risk ay ang magalit niya ang Qiang. Gayunpaman ang fortress ng Marquis of Genyuan ay nakatayo sa tuktok ng matayog na bundok, kaya kahit na 100,000 army pa ang dumating, ang mga iyon ay walang magagawa. Ibig sabihin ang idea na makaka-breach dito ang puwersa ng Qiang ay isa lamang pantasya at ang mangyayari upang ma-resist ang invasion ng Qiang, ang hari ay mawawalan ng choice. Iyon ay wala ng iba pang magagawa bukod sa i-acknowledge ang kanyang kontrol sa kabuuan ng Baye County. Then siya na si Xingtuo ay magiging valuable asset ng Chu at Wu. Siya ay pag-aagawan ng mga iyon, siya ay makakakuha ng teritoryong higit na mas malaki kaysa sa teritoryo na mayroon si Sunan, ang kanyang army ay mas lalakas pa at ang Xing family ay aangat, ang pagpatay kay Xinlang ay napaka-beneficial. Kasunod nito'y nagbigay ng utos sa kanyang hukbo na mag-assemble at maghanda sa battle at sa isang iglap, 3 araw nang naglalaban ang dalawang panig. Gayunpaman ang battle na ito ay naging napaka-frustrating para kay Xingtuo sapagkat si Xinlang ay hindi direktang umatake sa fortress, sa halip ay inestasyon ang kanyang hukbo sa entrance ng daan na naglilid patungo sa mismong residence. Ang hukbo ni Xinlang ay mayroong 2 milyang layo mula sa mga pader ng fortress. Ginagamit sa kanyang advantage ang terrain na nasa harap ng residence ng Marquis of Genyuan, walang tigil na pino-provoke ang puwersa ni Xingtuo. Ang numerical superiority na mayroon ang hukbo ni Xingtuo ay nawalan ng silbi. Ang tanging nagawa lang ng mga ito ay ang mag-endure sa walang humpay na pagpapakawala ng palaso ng Qiang warriors. Sa kabila ng pagkakaroon ng 20,000 hukbo, si Xingtuo ay nabigo na ma-deploy ang mga ito sa epektibong paraan, dahil sa napakakitid na espasyo. Sa nagdaang 3 araw ang panig ni Xinlang ay nag-suffer lang sa napaka-minimal na casualties, habang ang casualties sa panig ni Xingtuo ay lumagpas sa 3 digits at dahil sa wala ng iba pang choice, itinoon na lang ni Xingtuo ang kanyang atensyon sa outer defense ng kastilyo. Xinlang sambit niya sa kanyang isip ang tight formation na mayroon ito ay talagang napaka-impressive, gayunpaman titingnan niya kung papaano ito magre-react pagkatapos na makatanggap ng direct hit mula sa mga catapult. Sa itaas ng fortress ng Su clan ay mayroong 12-dosenang mga catapult at upang maatake ang tight formation na mayroon si Xinlang, si Xingtuo ay wala ng iba pang choice kundi ang i-disassemble muna ang mga catapult na ito upang dalhin sa labas at muling i-assemble doon. Gayunpaman, ang pag-disassemble sa mga ito ay isang painstaking na proseso. Napakabagal, sigaw ni Xinglong sa isang sundalo. Nagtanong kung kailan pa ito matatapos. Sumagot ang sundalo na aabutin pa ng mga 5 hanggang 6 na araw bago tuluyang ma-disassemble ang lahat ng ito. Ano, tugon ni Xinglong, 6 na araw? Ano, nakalimutan na ba ng mga ito kung papaano magtrabaho? Young Master, saad ng sundalo. Umano'y kung titingnan ang mga catapult na ito ay magaspang at malalaki lang, gayunpaman ang pagkakagawa sa mga ito ay napaka-precise, kaya kailangan nilang i-disassemble ang mga ito sa napakaingat na paraan upang hindi ma-damage ang structure, at hindi mabawasan ng husto ang effectiveness ng mga ito. Sige, sigaw ni Xinglong, 5 araw kailangang tapusin ng mga ito ang bagay na ito sa loob lang ng 5 araw dahil kung hindi, understood, tugon ng sundalo.
Sa ikawalong araw ng nangyayaring battle sa pagitan ni Xingtuo at Xinlang ay nakarating na ang decree ng hari, at ito ay inihatid ni Princess Ningjia kay Xinlang. Then ang isa pang decree ay inihatid ni Princess Ningjia kay Xingtuo sa fortress mismo ng Marquis of Genyuan. Kasabay ng pagyukod ay inilahad ni Xingtuo na nung grand birthday celebration ng Mother Queen talagang gustong-gusto niyang dumalo upang makita ang kanyang lord, gayunpaman siya ay binigyan ng decree ng Majesty na siya ay hindi maaaring umalis sa Baye Pass, kaya wala na siyang iba pang nagawa bukod sa pagpapadala ng distant wishes para sa kalusugan ng Mother Queen at eternal reign ng kanyang Lord Majesty. Idinagdag na magtatatlong taon na magmula nung huli niyang makita ang kanyang lord. Talaga rong miss na miss niya na ang Majesty. Ang Marquis Pengshi ay talagang napaka-thoughtful lahad ni Princess Ningjia, sabay dagdag sa kanyang isip na ang pag-iyak-iyak ng mighty warrior kuno na ito ay nakakabagabag. Idinagdag kay Xingtuo na ang Majesty ay nagtanong kailan lang patungkol sa malalang injuries na tinamo nito, ano ito raw ba ay gumaling na, agad na ipinakita ni Xingtuo ang mga sugat sa kanyang katawan. Hasambit ni Princess Ningjia sa kanyang isip, ito ay napaka-ruthless enough upang saktan ang kanyang sarili, subalit papaano nito na attempt na shameless na i-expose ang kanyang mga sugat sa katawan sa harap mismo ng isang babaeng tulad niya, ito raw ay napaka-disgusting. My lord, saad ni Xingtuo, umano'y maging sa sandaling ito ito ay mayroon pa ring pake sa kanyang kapakanan, bilang pasasalamat siya ay nakahandang mamatay sa 1,000 deaths, ang lahat ng mayroon siya ay ipinagkaloob nito, maging ang kanyang sariling buhay. Ang ganitong hamak lang na injury ay baliwala sa kanya, kahit na siya pa ay mag-shatter sa alikabok hinding-hindi niya mababayaran ang kahit na fraction man lang ng kabaitan nito. Hasambit ni Princess Ningjia sa kanyang isip, hindi niya raw lubos maisip na mayroon pa palang mas malala kay Xinlang, ito raw ay nakakaalibadbad, kailangan niya na itong i-deal ng mabilis. Inilahad na ang Majesty ay nag-issue ng decree kaya Xingtuo, ito ay yumukod at tanggapin. Binasa niya ang decree na nagsasabing si Xingtuo ay nagtrabaho ng husto at naka-achieve ng great merit, kung kaya ito ay ginagawaran ng titulong Baron of Genyuan, at ang siyang temporary na mamamahala sa lupain ng Marquis of Genyuan. Nabigla si Xingtuo sa kanyang narinig, ano talagang siya ay ginawaran ng titulong Baron of Genyuan ng hari, ito raw ay hindi tama, since si Ning Yuanxian ay napaka-ruthless at walang pagpapahalaga. Kapag ang decree na ibinigay nito ay punong-puno ng mga maiingay na lecture, iyon ay nangangahulugan na iyon ay mayroon pa ring personal na sentiment sa kanya at walang intent na patayin siya, subalit sa ngayon sa decree na ito, pakiramdam niya ay napakatindi ng intent nun na patayin siya. Gayunpaman, kung ganoon nga ang sitwasyon, bakit siya ay binigyan pa nun ng titulong Baron of Genyuan? Ito raw ba ay upang siya ay patahimikin lang? Gusto ba nung tantanan niya si Xinlang? Subalit bakit ganoon, siya ay matapat na sumusunod kay Ning Yuanxian sa nagdaang mga taon, kaya papaanong nangyaring siya ay na-outshine ng hamak lamang na Xinlang na iyon. Napasuntok sa sahig sinundan ng hiyaw, dahilan upang mapa-flinch si Princess Ningjia. My lord, paiyak na sigaw ni Xingtuo, ang ganito katinding biyaya at kabaitan ni papaano niya pa raw ito masusuklian. Ning Yuanxian, dagdag niya sa kanyang isip, ito raw ay napaka-ruthless at walang pakiramdam, kaya wag siya nitong sisisihin. Tinanggap niya ang decree, binasa ang kabuoang nilalaman at habang ito'y isinasagawa siya ay walang tigil sa pag-iyak, paulit-ulit na nagpasalamat sa harap ni Princess Ningjia, hanggang sa wakas ay inilagay niya na ang decree sa isang platform at nagsindi ng incense sa tabi nito. Ang kanyang exaggerated na performance ay labis na nagpa-disgust kay Princess Ningjia. Mula doon ay inanyayahang umupo ni Xingtuo si Princess Ningjia, sa kanyang isip naman ay napasabi si Princess Ningjia na ayaw niya sanang umupo sa silya na naupuan na ng taong ito, subalit siya ay umupo na rin. Bumaling kay Xingtuo inilahad na sasamahan niya si Xinlang pabalik sa kapital, nagtanong kung ano ang opinyon nito. Nagtaka si Xingtuo sa kanyang narinig, na patanong sa kanyang isip kung siya ba ay pinipuwersa ni Princess Ningjia na hayaan si Xinlang o hindi, subalit gustong-gusto niyang pagpira-pirasuhin ang Xinlang na iyon. Gayunpaman, kapag siya ay lumabag sa decree ni Ning Yuanxian, siya ay natatakot na baka titulo na lang ang matira sa kanya. Sa pangiting paraan ay inilahad kay Princess Ningjia na ang lahat ng mayroon siya ay nagmula sa Lord, kung kaya kahit na ano pa ang ipag-utos ng Lord ay gagawin niya.
Alright, saad ni Princess Ningjia, kung ganun withdraw nito pabalik sa fortress ang kanyang hukbo, subalit ang bagay na ito ay tinanggihan ni Xingtuo. Absolutely not, your highness, tugon niya. Si Xinlang ay mas masahol pa sa baboy o aso, kaya kapag pina-withdraw niya ang kanyang hukbo papaano kung iyon ay maging disrespectful sa highness, subalit kapag pinanatili niya ang kanyang hukbo sa kinaroroonan nila walang anumang magagawa ang Xinlang na iyon. Hasambit ni Princess Ningjia sa kanyang isip, palagi nitong sinasabing gagawin ang lahat ng ipag-uutos ng Lord, yet ito ay tumatangging i-withdraw ang kanyang puwersa. Ano ang maging Marquis of Genyuan ba ay sapat na para sa taong ito o ito ay mayroon pang ibang intentions? Ang taong ito ay kailangang patayin. Gayunpaman nag-alangan si Princess Ningjia, sapagkat ang martial arts skills na mayroon si Xingtuo ay halos kapantay niya lang, tapos ito pa ay mayroong mga experts na nag-aabang sa labas. Alright, sambit niya sabay tayo, kung ganun siya ay aalis na, at si Princess Ningjia nga ay tuluyan ng umalis. Sa wakas, sambit ni Xinglong, iyon ay umalis na. Inilahad sa kanyang ama na ang mga catapult ay malapit nang matapos sa pag-disassemble. Ang Xinlang na iyon ay walang anumang kalaban-laban sa kanila, ang hayaang mabuhay ang little beast na iyon ay lubhang napakalinian. Sumagot si Xingtuo na hayaan muna nito sa ngayon ang taong iyon, sabay tanong kung ang military purge ba ay nagsimula na. Sumagot si Xinglong na matagal na. Ang lahat ng mga key positions ay napalitan na, at ang mga general na loyal sa hari ay na-eliminate na. Ang tinutukoy nila ritong military purge ay ang paglinis sa kanilang buong hukbo, pagtanggal sa lahat ng mga opisyal na loyal sa hari ng Yu State. Excellent, pangising sambit ni Xingtuo, kung ganun oras na para sa kanilang Xing family na umangat at maging dominanteng puwersa. Sa military camp ni Xinlang ay inilahad ni Princess Ningjia na si Xingtuo ay kasalukuyang nagdi-dismantle ng mga catapult. Ito ay magagawa nung mapaalis sa makitid na area, at once na marating na nito ang open ground magiging katapusan na ng 2,000 hukbo nito, kung kaya mas maiging ito raw ay sumama na lang sa kanyang bumalik sa capital. Sa kasamaang palad, ang ideyang ito'y mariing tinanggihan ni Xinlang, nagsabing papatayin niya ang buong pamilya ni Xingtuo, maliban kay Xinghongxian. Ang tampalasang ito naiinis na sambit naman ni Princess Ningjia sa kanyang isip ni hindi raw nito alam kung ano ang makabubuti para sa kanya, gustong-gusto niya na raw itong sampulin, subalit ito ay napakahina kaya siya ay natatakot na baka mapatay niya ito sa isang tama lang. Idinagdag kay Xinlang na ang reyna ng Qiang ay hindi magpapadala ng anumang reinforcements, kaya sa kakaunting bilang na mayroon ang hukbo nito, ano talaga raw bang iniisip nitong magagawa nitong ma-wipe out ang hukbo ni Xingtuo? Ano ito ay susugod sa napakatibay na fortress ng Marquis of Genyuan na ang mayroon lang ay 2,000 sundalo, ito raw ba ay nananaginip ng gising? Princess Ningjia, saad ni Xinlang, umano'y sa buong mundong ito sino sa tingin nito ang pinagkakatiwalaan niya ng lubos? Sumagot si Princess Ningjia na si Zhang Chong. Well, tugon ni Xinlang, ito raw ay hindi nagkakamali, subalit mayroon pang isang higit niyang pinagkakatiwalaan at iyon ay si Sunan. Ano Sunan? Pagtataka ni Princess Ningjia. Si Sunan, subalit hindi raw ba't ang mga ito ay magkalaban? Inilahad ni Xinlang na si Sunan ang matandang tampalasang iyon ay talagang napaka-formidable, kung hindi lang dahil sa greed na mayroon iyon talagang makukuha nun ang kanyang inaasam, at iyon ay hindi niya matatalo, sabay dagdag na siya ay lubos na nagtitiwalang hindi nun aabandonahin ang kanyang fortress ng ganoon lang kadali, natitiyak niyang iyon ay nakapag-set up na ng trap doon. Hasambit ni Princess Ningjia, ito raw ay masyadong umaasa sa hula, yet magtatangkang umatake doon, dala lang ang 2,000 sundalo na ngangahas na provoke si Xingtuo. Sumagot si Xinlang na hindi nito naiintindihan. Ang isang babaeng dumaan na sa menopausal period sa kanyang 30s pa lang, ay hindi mauunawaan ang ganitong unspoken understanding sa pagitan ng mga kalalakihan. Hindi na napigilan pa ni Princess Ningjia ang kanyang sarili sa kanyang narinig, agad na binigyan ng isang sampal si Xinlang, tumilapon, bagsak. Dali-daling pumasok si Dasha, tinanong si Xinlang kung ano ang nangyari, bumaling kay Princess Ningjia. Nagsabing wag nitong saktan si Dumdum kung ayaw nitong magalit siya. Alright, tugon ni Princess Ningjia, patawad siya raw ay nagkamali, iyon ay hindi niya nauulitin pa. Bumangon si Xinlang, sinabihan si Princess Ningjia na mukhang siya raw pala ay nagkamali, sapagkat ito ay hindi pa dumaan sa menopausal period, ito ay nagmi-menopause pa lang.
Muling umangat ang presyon ni Princess Ningjia sa kanyang narinig, subalit hamarang si Dash at siya ay pinigilan. Pinilit ni Princess Ningjia na pigilan ang kanyang sarili, tinanong si Shinlang kung ito ba ay aalis o hindi, wag daw nitong i-take for granted ang goodwill ng Majesty. Gayunpaman sumagot lang si Shinlang na ipaabot na lang nito ang kanyang pasasalamat sa Majesty, siya ay hindi aalis hanggat hindi nadudurog si Xingtuo. Nagtanong si Princess Ningjia kung talaga bang binabalak nitong suwayin ang Imperial Edict. Sumagot si Shinlang na ang isang general na nasa battlefield ay maaaring i-disobey ang orders ng Emperor. Inilahad ni Princess Ningjia na kung ito ay mayroong death wish ito na ang bahala, subalit kapag ka ito ay nasadlak sa bingit ng buhay at kamatayan, wag itong tumungo sa kanya at magmakaawang tulungan niya. Sumagot si Shinlang na kahit na ano pa man ang mangyari, siya ay hinding-hindi hihingi ng tulong sa isang royal princess at mayroon siyang sariling mga rason. Sa kanyang isip ay napasabi si Princess Ningjia na mukhang ang tinutukoy nito ay yung patungkol sa Yuan case, nung siya ay hindi tumulong kay Ningyan nung ito ay hinuli noon ng Blackwater Organization at tinorture. Mula doon ay umalis na si Princess Ningjia. Lumipat ang eksena sa fortress ng Suklan. Report sigaw ng isang sundalo kay Xingtuo, si Ningjia ay umalis na subalit si Shinlang ay nanatili. Ano sambit ni Xingtuo sa kanyang isip, hindi raw ba't siya ay ginawaran ng titulo ni Ning Yuanxian upang mailigtas lang ang Shinlang na iyon, subalit ngayon iyon ay hindi pa rin umalis, good saad niya sabay tawa. Kasabay ng pagtayo ay nagtanong kung handa na ba ang mga catapult. My lord, tugon ng isang individual, ang lahat ng 13 mga catapult ay na-disassemble na at ang mga iyon ay maa-assemble o magiging handa na 2 araw mula ngayon. Good saad ni Xingtuo, kung ganun 2 araw mula ngayon sila ay makikipaglaban kay Shinlang, kukunin ang mga crossroads, patatakbuhin patungo sa open space ang 2,000 hukbono na parang mga daga at pagkatapos ay lilipulin. Shinlang, you little beast, dagdag niya sa kanyang isip, katapusan na raw nito. Sa parehong sandali ay makikita ang pagtakbo ng isang doktor. My lord, bungad niya, mayroong napakasamang balita, nagkaroon ng smallpox breakout sa kanilang army. Ano, pagtataka ni Xingtuo, napatanong sa kanyang isip kung papaano iyon nangyari. Walang source of infection, kaya papaanong nangyaring nagkaroon ng smallpox breakout. Nagtanong kung gaano karami ang na-contract, sumagot ang doktor na nasa 100. So ilang dosina lang, sambit ni Xingtuo sa kanyang isip, kung papatayin nila ang mga iyon at i-isolate ang ibang mga sundalo na nagkaroon ng contact sa mga iyon, ang bagay na ito ay magagawa pa nilang mapigilan. Agad na nagbigay ng utos na patayin yung lahat ng mga sundalong na-infect at sunugin ang kanilang mga katawan. Ngunit my lord, sabat ng doktor, ngunit ang bawat camp ay mayroong mga na-infect, kaya napaka-imposible na ma-isolate ang mga iyon. In general, ang naging incubation period ng smallpox virus ay tinatayang nasa 10 araw. Though nagkaroon ng panakanak ang kaso, inakala nilang iyon ay isa lamang ordinaryong tigdas hanggang sa kahapon, doon lang napansin ng mga doktor. Ang mga doktor na ito ay matatalas, sapagkat hindi nila inilabas sa publiko ang patungkol sa bagay na ito, sa halip ay idinirekta nila kay Xingtuo. Sa kanyang isip ay napatanong si Xingtuo kung papaano ito nangyari, hindi raw ba kaya na ito ay kagagawan ni Shinlang, isang scheme ng wicked beast na iyon. Hindi iyon daw ay napaka-imposible, malamang ito ay kagagawan ni Sunan. Noon pa man ay nagsususpecha na siya kung bakit inabandona nun ang kastilyo ng ganoon lang kadali. Siya ay naging napaka-maingat, yet siya ay nahulog pa rin sa trap, at base sa report ng military doctor, siya ay natatakot na ang lahat ng nasa kampo ay na-expose na sa virus. Sa kanyang isip ay napasabi si Xinglong na buti na lang at siya at ang kanyang ama ay nabakunahan na. Kung ganun, saad ni Xingtuo sa doktor, kung ganun gaano karami sa tingin nito ang mamamatay. Sumagot ang doktor na sa Qiang Kingdom nasa 80 hanggang 70% ang namamatay, nagbigay ng ilang mga rason, sabay lahad na sa tingin niya sa kanilang hukbo nasa kalahati ang makakasurvive. Hasambit ni Xingtuo sa kanyang isip, kung ganun 10,000 pa ang matitira upang mag-defend sa fortress, ang bilang na ito ay higit pa sa sapat, si Ning Yuanxian ay mahihirapan pa ring makapasok dito. Gayunpaman, sa ngayon ang top priority ay ang pag-eliminate kay Shinlang sa lalong madaling panahon, dahil kung hindi, ang little beast na iyon ay magdudulot na naman ng trouble sa kanya.
Inilahad sa doktor na wag sabihin sa iba ang patungkol sa bagay na ito, sabihin lang nito sa mga sundalong sila ay mayroong chickenpox o kaya naman tigdas, isang bagay na sinang-ayunan ng doktor. 2 araw sigaw ni Xing Tuo sa kanyang anak, 2 araw, sabihin nito doon sa mga craftsman na kailangang ma-assemble na ang lahat ng mga catapult bukas dahil kung hindi ang lahat ng mga iyon ay mamamatay, bawat isa sa mga iyon ay tamad at mapagbalak. Idinagdag sa kanyang isip na mayroon na lang silang 1 araw na natitira, bukas ay haharapin nila si Shin Lang sa laban, at dudurugin ang little beast na iyon. Sa ilalim ng threat ng Executioner's Blade, ang naging progreso sa trabaho ng mga craftsman ay naging napakabilis sa sumunod na araw, 4 na trebuchets o catapult na agad ang na-install. Personal na nilid ni Xing Tuo ang 5,000 mga sundalong hindi nagkaroon ng mga rashes, upang atakehin si Shin Lang. Sa labas ng kastilyo ay talagang mayroon lamang 100 dahilan upang ang pag-deploy ng mga sundalo ay nagiging mahirap. Ang daan ay nasa mga 7 hanggang sa 8 metro lang ang lawak at maaari lamang makafit ng 2 catapult side by side. Shin Lang sambit ni Xing Tuo sa kanyang isip katapusan na nito, sabay bigay ng order sa kanyang hukbo na maghanda. Gayunpaman siya ay nagtaka nang biglang makarinig ng sipol. Inilahad ng isang sundalong nasa itaas na ang mga kalaban ay umaatras ng napakabilis lumalayo mula sa firing range ng mga catapult. Ano sambit ni Xing Tuo sa kanyang pagkabigla, agad na nagbigay ng utos na umabanti ng 300 hakbang at muling iset up ang mga catapult. Ang bagay na ito'y agad namang isinagawa at makalipas ang 2 oras, ang 2 catapult ay muling binuksan at kinargahan ng mga dambuhalang bato handa ng magpakawala. Gayunpaman sa muli ay umatras na naman ang hukbo ni Shin Lang upang lumayo sa firing range, dahilan upang umabanti na naman ang hukbo ni Xing Tuo at muling mag-set up. Sa tuwing natatapos na ma-set up ng hukbo ni Xing Tuo ang kanilang mga catapult umaatras din ang hukbo ni Shin Lang, at ang cycle na ito'y nagpaulit-ulit. Makalipas ang 6 na oras ang mga catapult ay nagpakawala ng mga 4 hanggang sa 6 na beses, gayunpaman ang resulta ay halos wala, tila sila ay nakipaglaro lang sa grupo ni Shin Lang buong araw. Subalit ang bagay na ito ay nakahanay pa rin sa objective ni Xing Tuo, sapagkat ang balak niya naman talaga sa umpisa pa lang ay ang paatrasin ang hukbo ni Shin Lang patungo sa open terrain. Thus sa gabing ito siya ay nag-utos na mag-set up ng camp. Taglay ang pag-aasam sa kanyang kaisipan na bukas ay magagawa na nilang mapalibutan at malipol ang hukbo ni Shin Lang. Father saad ni Xing Long sa loob ng tent, ang natitirang mga sundalo sa loob ng kastilyo ay nagsisimula ng mag-assemble, bukas sila ay aatake taglay ang 15,000 puwersa. Gayunpaman sa parehong pagkakataon ay dali-daling pumasok ang isang doktor, My Lord Hiyaw niya, ang bilang ng mga sundalong nagkakasakit ay muling umangat. Nagulantang si Xing Tuo sa kanyang narinig, kasabay ng pagtayo ay nagtanong kung gaano karami. Sumagot ang doktor na kahapon ay mayroong 300 kaso, subalit ngayon ay bigla na lamang umangat sa 1,000, at siya ay natatakot na ito ay mas lalala pa bukas. Napasabi si Xing Tuo sa kanyang isip na ang kailangan lang naman nila ay 1 gabi, dahil kapag ka na-wipe out na nila ang hukbo ni Shin Lang bukas, ang lahat ay mareresolba na. Binigyan niya ng utos ang mga military doctors na linlanggan ang mga sundalo, sabihang ang mayroon sila ay hamak lamang na rashes, hindi ganoon kamapanganib, gagaling din agad. Subalit sa kabila nito'y ang pagkabalisay na natili sa pagkapit sa kampo ni Xing Tuo, at sa parehong sandali, ay maririnig ang alingawngaw ng boses ni Dasha. Army ni Xing Tuo, sigaw niya, ang mga ito raw ay mayroong smallpox, ang mga ito ay mayroong smallpox. Ang mga katagang ito'y isinigaw niya ng paulit-ulit at walang tigil hanggang sa makarating sa pandinig ng mga sundalo ni Xing Tuo. Ano, pagtataka nila, sila ay mayroong smallpox, subalit hindi raw ba't sinabi na ng mga doktor na ang mayroon sila ay hamak lamang na mga rashes, hindi raw ba kaya na ito ay gawa-gawa lang ng mga kalaban upang yanigan ang kanilang moral? Habang sa loob naman ng kanyang tent, ay naibugan ni Xing Tuo ang alak na kanyang iniinom, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Napatanong sa kanyang isip kung papaano nalaman ni Shin Lang ang patungkol sa bagay na ito. Umano'y napakalinaw na ang dinala niya ritong mga sundalo ay yung mga hindi makikitaan ng sintomas. Isinigaw ni Dasha na nilason ni Sunan ang mga tubig at pagkain gamit ang smallpox virus, kaya ang bilang ng mga infected ay magpapatuloy sa pag-angat.
Bawat isa sa mga ito ay kumain at uminom sa mga supply na nasa loob ng kastilyo ni Sunan, kaya hindi maglalaon ang bawat isa sa mga ito ay magkakasakit. Nagtanong kung alam ba ng mga ito ang patungkol sa nangyaring smallpox outbreak sa Qiyang. Alam ba ng mga ito kung sino ang gumamot sa mga taong naroon, iyon ay walang iba kundi si Shin lang. Kung kaya mga brothers na nasa army ni Xing Tuo gusto ba ng mga itong makasurvive, iyon ay napakasimple lang. Hubarin ng mga ito ang kanilang mga armor, bitawan ang mga sandata at tumungo sa kanilang panig. Ang mga ito ay bibigyan nila ng divine medicine na mayroong kakayahang gamutin ang smallpox. Inilahad ng isang sundalo na talagang ito ay nagsimula pagkatapos nilang kumain. Idinagdag ng isa na hindi raw ba kaya na totoo ang sinasabi nun, hindi raw ba kaya na talagang sila ay mayroong smallpox. Idinagdag ng isa pa na siya ay nakakaramdam ng pangangati. Sigaw ni Xing Tuo kasabay ng kanyang paglabas. Ang mga ito ay wag magpahulog sa trick ni Shin lang. Ang mayroon ang mga ito ay hindi smallpox kundi isa lamang common na poisonous rashes. Dahil kung talagang totoo na ang mayroon ang mga ito ay smallpox, bakit siya na si Xing Tuo ay hindi natakot? Bakit siya ay hindi tumakbo? Medyo nakambansi ang mga sundalo sa kanilang narinig. Mukharong ganoon nga. Since ang general ay tumitira't kumakain kasabay nila, kaya bakit ito magsisinungaling sa kanila? Gayunpaman sa muli ay sumigaw si Dasha nagsabing naturally si Xing Tuo at Xing Long ay hindi natatakot sa smallpox, sapagkat ang mga ito ay nabakunahan na gamit ang cowpox. Ganoon din ang mga remnants ng suklan na nasa loob ng kastilyo, kaya ang mga ito ay habang buhay nang hindi ma-infect ng smallpox virus. Mga brothers sa army ni General Xing Tuo, dagdag pa ni Dasha, ikinukubli ng kanilang commander ang katotohanan sa kanila, tumatangging sila ay gamutin, gusto ni Xing Tuo na sila ay mamatay. Smallpox, dagdag pa ni Dasha. Maging si Shin lang at ang mga sundalo ng Qiyang ay nakisigaw na rin. Ang mga sundalo ni Xing Tuo ay naalarma, nakaramdam ng pagkabahala at pagkalito, hindi na alam kung alin ang paniniwalaan. Biglang nagbigay ng utos si Xing Tuo na sumakay sa kanilang mga kabayo at patayin ang mga kalaban. Father, sigaw ni Xing Long, umano'y napaka-disadvantageous sa kanila na makipaglaban sa gabi. Sumagot si Xing Tuo na alam niya, subalit ang kanilang mga sundalo ngayon ay nayayanig na. Kung kaya kapag hindi nila sinunggaban ang huling natitirang kaunting moral ng mga ito at makipaglaban na ngayon, sila ay magiging hopeless kapag lumala pa ang smallpox outbreak bukas. Full attack command ni Xing Tuo sa kanyang mga sundalo, at sila nga ay sumugod na. Hehengisi ni Shin lang kasabay ng pagpapatakbo sa kanyang kabayo. Umano'y ang mga kabayo ng Qiyang ay hindi kasing tangkad at kasing lakas ng mga kabayo ng army ni Xing Tuo, hindi rin ganoon kahusay pagdating sa close combat at pag-charge, subalit ang mga ito ay lamang pagdating sa endurance. Kung kaya hanggat ang mga ito ay magpatuloy lamang sa paghabol sa kanila, hindi maglalaon at mapapagod ang mga kabayo ng mga ito. Binigyan ng command ang kanyang hukbo na magpatuloy, at ang mga ito nga ay nagpatuloy sa pagsigaw ng smallpox upang i-provoke si Xing Tuo. Shin lang sambit ni Xing Tuo sa kanyang isip, ito raw ay talagang napaka-sinister at ruthless, sabay lahad sa kanyang mga sundalo na ang mga ito ay walang smallpox. Huwag maniwala sa mga iyon, magpatuloy sa paghabol. Gaya ng prediction ni Shin lang, talagang ang mga kabayo ng army ni Xing Tuo ay kulang na kulang pagdating sa endurance. Pagkatapos na humabol ng mahigit sa 100 milya ang hukbo ni Xing Tuo ay hindi pa rin naka-engage sa battle, ang parehong panig ay nakaramdam ng kapaguran. Gayunpaman ang moral ng hukbo ni Shin lang ay nanatiling mataas habang ang hukbo ni Xing Tuo ay naging napaka-anxious, nasa bingit na ng pag-collapse, at bago sumikat ang araw, ang hukbo ni Shin lang ay bigla na lang tumigil upang mang-provoke bago tumakbong muli. Tinanong ni Xing Long ang kanyang ama kung sila ba ay magpapatuloy pa sa paghabol. Sumagot si Xing Tuo na hindi na, ang araw ay pasikat na. Idinagdag sa kanyang isip na once na sumikat na ang araw, ang kanyang mga sundalo ay makikitaan na ng mga signs ng smallpox. Ang mga ito ay lalamunan ng takot at sa puntong iyon, ang kanilang moral ay tuluyan ng magko-collapse. Thus silang ay bumalik na, sa kanyang isip ay pinagmumura ni Xing Tuo si Shin lang. Ilang sandali pa'y tuluyan ng sumikat ang araw, kapansin-pansin ang reaksyon ng dalawang sundalo, nang makita ang pagmumukha ng isa't isa. Sumigaw ang isa na ito ay mayroong maraming bubod sa kanyang pagmumukha. Sumagot ang isa pa na ito rin, smallpox. Hiyaw nila talaga rong ito ay smallpox.
Kalma sigaw ni Xingtuo ang mga ito raw ay manatiling kalmado at mag-full retreat, bumalik sa fortress upang magamot. Gayunpaman sa parehong pagkakataon ay maririnig ang battle cry ng hukbo ni Xinlang sumusugod, smallpox smallpox paulit-ulit na sigaw nila. Father sambit ni Xinglong sa kanyang pagkataranta nagtanong kung ano ang gagawin nila, sila raw ba ay papalag. Sa kanyang isip ay napasabi si Xingtuo na sa ngayon ang kanilang mga kabayo ay pagod na at ang moral ng kanyang mga sundalo ay mababa gayunpaman hindi nila maaaring ipakita ang kanilang likod sa mga kalaban dahil kung ganoon, ang losses na matatanggap nila ay magiging mas matindi. Agad na nagbigay ng utos sa kanyang hukbo na pumihit at lumaban, at ganoon na nga ang nangyari. Gayunpaman nagtaka si Xingtuo kung bakit bigla na lang natahimik. Father saad ni Xinglong ang mga kalaban ay tumigil. Sumigaw si Xingtuo na ang mga iyon ay magpapakawala ng mga palaso counter-attack, sa kasamaang palad ang mga palaso ng hukbo ni Xinlang ay nakalipad na tumama sa pangunang hanay ng hukbo ni Xingtuo. Ang cavalry ni Xingtuo ay inferior pagdating sa paggamit ng pana kung ikukumpara sa cavalry ng Qiang at bukod pa doon, maging ang kanilang mga palaso ay inferior din pagdating sa kalidad. Ang hukbo ni Xinlang ay nagawang mapatamaan ang mga riders ni Xingtuo sa kabilang banda ang mga palasong nagmula sa mga archers ni Xingtuo ay palaging short at sa bandang huli, sila ay nagtamo ng malaking loss sa naging palitan. Sa galit ay nag-attempt si Xingtuo na mag-charge ng direkta gayunpaman, sa muli ay umatras ang cavalry ni Xinlang. Kapag sinusubukang bumalik ni Xingtuo doon naman susugod si Xinlang ng haharas gamit ang mga palaso at kapag pumihit si Xingtuo upang lumaban ay aatras naman ang hukbo ni Xinlang, ang pattern na ito ay umulit-ulit sa loob ng ilang rounds. Matapos ang mga 3 hanggang 4 na ganoong cycle ang mga kabayo ng cavalry ni Xingtuo ay nagdurusa na sa matinding kapaguran si Xingtuo ay tuluyan ng sumuko sa pag-counter-attack at sa matinding smallpox outbreak na dumatal sa kanyang hukbo, ang kanilang moral ay halos mag-shatter na. Siya ay nagbigay ng command sa kanyang hukbo na umatras patungo sa fortress in full speed wag lumingon, ang shot ay hinawi patungo kay Xinlang. Hehengisi niya ngayon na ang kanilang tsansa, agad na nagbigay ng command na umatake. Sunod-sunod ang mga palasong pinakawalan bitbit ang isang poste ay sumugod si Dasha patungo sa frontline ang ginawang paghambalos sa mga kalabay walang pakundangan at nang ganun-ganun lang, si Xingtuo ay nalagasan ng 4,000 mga sundalo. Nang sa wakas ay matagumpay nang nakabalik si Xingtuo sa fortress ang bilang ng mga taong kasama niya ay hindi na umabot pa sa 2,000 at ang mas masaklap, ang sintomas ng smallpox sa mga natitirang sundalong ito ay mas lalong lumala. Sa itaas ng fortress ay napasabi si Xingtuo sa kanyang isip na sa nagdaang 2 araw at gabi hindi lang sa sila ay nabigong mapatay si Xinlang, ngunit sila rin ay nalagasan ng ilang libong hukbo. Gayunpaman sa parehong pagkakataon ay nabigla si Xingtuo nang mayroon siyang napansin sa ibaba Damyu Xinlang mura niya, ang despicable na son-in-law na iyon ay muli na namang hinarangan ang intersection. Sa sumunod na mga araw ang kondisyon ng army ni Xingtuo ay mas lalong lumala, umabot na sa 9,000 ang na-contract ng smallpox at namatay. Ang outbreak ay naging napakabangis, lalo pat ang mga gamot na nasa loob ng kastilyo ay hindi rin pinalagpas ni Sunan sa pagpapalagay ng smallpox virus. Sa kabilang banda ang grupo ni Xinlang ay tumayo lang sa labas sumisigaw na ang mga pagkain ay nilason ang mga tubig ay nilason, smallpox smallpox. Mula doon ang mga sundalo sa loob ng kastilyo ay hindi na kumain at uminom pa at bilang resulta, ang pagbaba ng kanilang immunity ay naging napakabilis at parami ng parami ang namamatay bawat araw. Nang lumaon ay wala ng sapat na mga guards upang magpatrol sa wall, ang hukbo ni Xinlang ay direktang tumungo sa gate ng kastilyo. Mga brothers na nasa loob sigaw ng isang Qiang warrior si Xinlang ay isang divine doctor ito ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox, si Xinlang ay isang divine doctor ito ay mayroong kakayahang gamutin ang smallpox. Idinagdag ng isa na sila ay mayroong divine medicine para sa smallpox kung kaya mga brothers na nasa loob kung gusto ng mga itong makasurvive, ang mga ito ay tumakas na ngayon. Sa loob ay nagbigay ng utos si Xingtuo na yung mga hindi na contract ng smallpox ay ang siyang pagbantayin sa castle gate, walang sino man ang maaaring lumabas.
Subalit ang residence ng Marquis of Genuan ay lubhang napakalawak upang mabantayan ang lahat ng sulok, dahilan upang marami sa mga sundalong na contract ng smallpox ang nagawang makababa sa wall sa gabi gamit ang lubid at tumakbo patungo sa kampo ni Xinlang. Sila ay nagmakaawang bigyan ng divine medicine, sila naman ay binigyan at ilang sandali lang matapos inumin ang gamot, sila ay nakaramdam ng paghupa ng sintomas. Mga brother, sigaw ni Xinlang nagtanong kung ang divine medicine ba ay tunay o hindi. Sumagot ang isa na talagang siya ay hindi na nakakaramdam pa ng pangangati, idinagdag ng isa pa na ang kanyang katawan ngayon ay kasing gaan na ng balahibo, ito raw ay napaka-comfortable. Sumigaw ang lahat na ito ay talagang isang divine medicine, ang mga katagang ito ay isinigaw nila ng paulit-ulit. Gayunpaman ang hindi nila alam ang ibinigay ni Xinlang sa kanila ay isang hamak lamang na spike herbal soup. Pagkatapos na mainom ang iyong buong katawan ay makakaramdam ng matinding excitement at pagkamanhid, kaya syempre sila ay hindi na makakaramdam pa ng pangangati. Ang mga sigaw ng mga sundalong na unang bumaba ay napakalinaw na nag-register sa tenga ng mga sundalong nasa itaas ng wall. Dali-daling tinanggal ang kanilang mga armor, gumamit ng lubid upang bumaba. Ang army ni Xing Tuo na nasa loob ay nayanig, sinubukan ang lahat ng paraan upang makatakas subalit hindi nila magawa, sapagkat sila ay kinumpronte ng ilang mga loyal na sundalo ni Xing Tuo. Ang mga loyal na sundalong ito ay tumangging buksan ang gate dahilan upang magkaroon ng labanan, at ito ay agad na nag-escalate sa isang bloody massacre. Habang pinagmamasdan ni Xing Tuo ang kaganapan mula sa itaas, siya'y bigla na lamang nakaramdam ng panghihina. It's over, it's all over, saad niya. Ang lahat ay nauwi lang sa wala, ang lahat ay nauwi lang sa wala, sabay dagdag sa kanyang isip na kung siya sana ay hindi lang naging selfish sa simula pa lang at nilid ang 20,000 hukbo ng Baye Pass upang suportahan si Zhang Chong, siya sana ngayon ay isa ng tunay na bayani. Hate na hate niya raw ang taong iyon, hate na hate niya ang taong iyon. Xinlang, you wretched thief, ito raw ay kanyang pupunitin ng pira-piraso. Sa patanong na paraan ay inilahad sa kanyang anak na kung siya ba ay tutungo sa kapital ngayon upang aminin ang kanyang mga krimen. Sa tingin ba nito siya ay patatawarin ng hari? Sumagot si Xinglong na iyon ay imposible sapagkat ang Majesty ay malupit at walang awa, kaya papaanong mangyayaring ito ay papatawarin nun? Kung ganun, saad ni Xing Tuo, kung ganun saan sila maaaring tumungo sa napakalawak na mundong ito? Sumagot si Xinglong na sa kaharian ng Chu. Ang kailangan lang nila ay sapat na kayamanan upang mabigyan ng noble title doon, maaaring sila ay hindi makakakuha ng military power subalit ang yaman at status ay hindi magiging problema. Tama, sambit ni Xing Tuo sa Chu. Sa kaharian ng Chu, father, saad ni Xinglong, kailangan na nilang umalis ng mabilis. Magsuot ito ng ordinaryong kasuotan ng mga sundalo at bumaba sa wall, sa ganoong paraan ito ay hindi mapapansin ni Xinlang. Good tugon ni Xing Tuo, kung ganun sila ay umalis na ngayon din. Pagsapit ng gabi ay makikita ang mag-ama sa itaas ng wall, suot ang kasuotan ng mga ordinaryong sundalo, bumaba sa wall patungo sa isang bangin at ilang sandali lang, sila ay ligtas na nakarating sa ibaba. Kasabay ng pagbaling patungo sa itaas ay napasabi si Xing Tuo sa kanyang isip na kaunti na lang sana't mapapalitan niya na si Sunan, siya sana ay magiging isa ng makapangyarihang noble na mayroong sariling lupain at army, siya sana ay magiging isa ng great warlord, ang kanyang Xing family ay napakalapit na sana sa pag-angat. Xinlang, tandaan nito ang mga katagang ito, ang bagay na ito sa pagitan nila ay isa ng fight to death. Xinlang, balang araw, ito ay kanyang pagpipira-pirasuhin. Inilahad sa kanyang anak na sila ay tumungo na sa Chu. Gayunpaman, siya'y bigla na lang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tagiliran. Napahiyaw sa sakit, napatanong kung ano ang nangyayari. Makikita ang pagdating ni Xinlang at Princess Ningjia, isang bagay na ikinabigla ni Xing Tuo. Your Highness, yukod ni Xinglong, sinunod niya ang secret decree ng Majesty, niredeem niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng merit. Ano, pagtataka naman ni Xing Tuo, tinanong ang kanyang anak kung siya ba ay nilason nito. Patawad father, emosyonal na saad ni Xinglong, siya raw ay wala ng iba pang choice, siya ay binigyan ng secret order ng hari. Ang loyalty at filial piety ay hindi maaaring ma-fulfill ng sabay, kailangan niyang piliin ang hustisya kaysa sa pamilya. Young Lord Xin, dagdag niya, hindi raw ba't sinabi nitong ang kanyang kapatid na si Xing Hongxian ay nasa residence ng Marquis of Xuanwo, kaya magmula ngayon sila raw ay family na by marriage.
Siya ay nakahandang isakripisyo ang kanyang family ties para sa righteousness, siya ay nakahandang i-redeem ang kanyang sarili sa pamamagitan ng merit. Well done saad ni Shin lang sabay lapat ng kamay sa balikat well done indeed, hindi makapaniwala si Xingtuo sa nangyayari na pabulwak ng dugo. Sa kanyang isip ay napasabi si Shin lang na ang eksena sa pagkakaluno ng isang anak sa kanyang ama at vice versa ay nakita niya ng lahat si Zhang Chong at ang kanyang anak ay hindi na kailangan pa ng introduction din si Tang Lun na Marquis of Jinhai na isinakripisyo ang kanyang buong pamilya upang mapanatiling buhay lang ang kanyang anak, at nihinayaan niya pa ang anak niyang iyon na siya ay traidorin. Then si Sunan yung matandang tampalasan na iyon ay pure evil. Yet wave after wave ang kanyang mga tao ay namatay para sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Subalit ang Xinglong na ito ay ibang-iba ni hindi nito ginawa ang bagay na ito upang makasurvive lang, tinredor nito ang kanyang ama para sa yaman at kapangyarihan. Bakit pilit na sambit ni Xingtuo sa kanyang anak maaari naman daw silang tumakas na lang patungo sa Chu, ngunit sumagot lang si Xinglong na siya ay nanumpa na ng katapatan sa Majesty kaya bakit niya naman daw ba iyon tatraidorin. Siya ay binara ni Shin lang sabihin daw nito ang totoo. Alright tugon ni Xinglong sabay lahad sa kanyang ama na ang tumungo sa Chu ay lubhang nakakapagod. Tama ganoon nga sambit ni Xingtuo sa kanyang isip bukod pa dun pagdating nila doon maaaring siya ay bigyan lang ng hari ng Chu ng MP na noble title walang anumang kapangyarihan ni walang pera at para naman sa kanyang anak, ito ay magiging insignificant doon. Ang posisyon lang na maaari nitong makuha doon ay isang hamak na minor clerk, magiging laughingstock at ipagtutulak-tulakan. Inilahad kay Xinglong na tinredor nito ang kanyang sariling ama ni sino raw ba sa state ang ni magtatangka man lang na gamitin ito, sumagot si Xinglong na siya ay nakahandang kuhanin ng Blackwater Organization bilang Chenhu officer. Ang kondisyon na ibinigay kay Xinglong ng Blackwater Organization ay hindi ganoon kataas gayunpaman iyon din ang mismong dahilan kung bakit niya iyon tinanggap, dahil sa modest condition na inalok sa kanya pakiramdam niya iyon ay napaka-genuine. Hahaha alingaw-ngaw ng tawa ni Xingtuo sino raw ba ang mag-aakalang siya na si Xingtuo na isang bayani sa buong buhay niya ay mamamatay sa kamay ng kanyang sariling anak, sa mga kamay mismo ng kanyang pinakamamahal na anak. Father sigaw ni Xingtuo wag daw nitong kalimutang sa tuwing sila ay nahaharap sa panganib siya ay palagi nitong ipinapalid sa suicide squad kapag ka nasigurong ang sitwasyon ay talagang ligtas doon lang ito sumusulong, ganoon daw ba nito ipinapakita ang pagmamahal nito sa kanyang anak. Xinglong saad ni Xingtuo iniisip daw ba talaga nitong ang pag-traidor sa kanya ay nangangahulugang ito ay makakasurvive, talaga raw bang iniisip nitong ito'y hahayaang mabuhay ni Shin lang. Isinigaw na ang Shin lang na ito ay gustong-gusto ng hari kaya kapag ka ito ay pinatay nito ang pinakamalala lang na matatanggap ng Shin lang na ito mula sa hari ay bulyaw, ito ay mamamatay lang para sa wala. Agad na yumukod si Xinglong sa harap ni Shin lang Young Master Shin alam niya rong siya ay isang despicable na ahas na ni kayang traidorin ang kanyang sariling ama kaya syempre siya ay hindi pagkakatiwalaan nito, gayunpaman kahit na ito pa ay hindi magtiwala sa kanya ito ay magtiwala sa kanyang sarili ito ay malakas at matalino, siya ay madali lang nitong makokontrol na para bang aso. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na gaya ng sinasabi sa kasabihan kailangan mong lipulin ang iyong mga kalaban hanggang sa ugat gayunpaman, mayroon pang isang kasabihang nagsasabing kung minsan kapag ka nagamit ng tama, ang isang kalaban ay nagiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa iyong kakampi. Inilahad ni Princess Ningjia na siya ay nangako na kay Xinglong na ito ay hahayaan niyang mabuhay. Hasambit ni Shin lang mukhang siya raw ay binibigyan nito ng warning ngunit still kapag ka ginusto niyang patayin ang Xinglong na ito natitiyak niyang siya ay hindi rin ito pipigilan, kaya sige. Congratulations bati niya kay Xinglong ito ay maaaring mabuhay, paulit-ulit na nagpasalamat si Xinglong. Ngayon Commander Xing dagdag ni Shin lang ito raw ay maaari nang umalis, at mula doon ay tumungo si Xinglong sa mga members ng Darkwater Organization upang magpaabot ng pagbati. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip ang Xinglong na ito ay talagang napaka-shameless gayunpaman ang mga Haishuate warriors na ito ay mabilis ding mag-react, kaya malamang ang mga ito ay marami nang nasaksihang ganitong dirty business. Young Master Shin yukod ni Xingtuo maaari niya rin dong gawin iyon, ano man ang kayang gawin ni Xinglong ay kaya niya ring gawin.
What the hell Xingtuo sambit ni Shin lang sa kanyang isip ito ay ang mighty general ng Pengshiyet upang makasurvive ito ay nakahandang maging aso ng isang hamak lamang na son-in-law na tulad niya, ang father and son duo na ito ay talagang something. Noon ang mga ito ay nakahandang gawin ang anumang bagay para sa yaman at glory at ngayon, ang mga ito ay nakahanda ring gawin ang lahat upang manatiling buhay lang. Xingtuo saad niya siya raw ay mayroong certain hobby sabay tawag kay Princess Ningjia kailangan niya raw ang tulong nito, isang bagay naman na ipinagtaka ni Xingtuo. Ilang sandali lang ay inutusan ni Princess Ningjia si Xingtuo na hubarin ang kanyang armor na agad naman nitong sinunod at sa isang swift na slash, si Xingtuo ay pinutulan ni Princess Ningjia ng manoy. Young Master Shin lapit ni Xingtuo siya raw ba ay maaari nang mabuhay ngayon? Ano ang nangyayari pagtataka naman ni Shin lang bakit hindi ito humihiyaw sa sakit? What the hell papaano niya mararamdaman ang satisfaction ng paghihiganti nito? O sambit ni Xingtuo sa kanyang isip mukhang kailangan niyang magpanggap na nahihirapan sa matinding sakit upang ma-please ito at ganoon na nga ang ginawa niya, alangya sambit ni Shin lang. Mula doon ay nag-step forward ang mga Haishuete warriors upang tahiin ang sugat at patigilan ang pagdudugo sa puno ng manoy ni Xingtuo pagkatapos ay kanilang kinadinahan ang collarbone at mga paa, isinilid sa prison cart at inihatid pabalik sa kapital. Habang pinagmamasdan ang kanilang paglisan ay napasabi si Princess Ningjia sa kanyang isip na si Xingtuo ay kinasusuklaman ng hari na titiyak niyang ang Xingtuo na ito ay gagawing halimbawa upang hindi pa marisan e-execute sa harap ng publiko, subalit maghuhold muna ng trial para rito at kay Liang Yongnian papatawan ng salang treason, ang Xingtuo na ito ay hindi pa rin makakasurvive. Ang isang ito naman ito ay binigyan na ng utos ng Majesty na bumalik sa capital yet ito ay sumuway sa decree hindi sumunod subalit kahit na ano paman, natitiyak niyang ito ay hindi paparusahan ng Majesty after all ito ay naka-achieve ng outstanding merit.